Hi class, it's me, your math teacher Jel. For today's video, I will show you how to calculate the value added tax or VAT. What is value added tax or VAT and how it is applied? Value added tax or VAT is a 12% tax added to the price of goods and services in the Philippines. Businesses collect VAT from customers and remit it to the government. Okay, so class, saan nga ba napupunta ang 12% VAT na binabayaran natin? Na kapag tayo ay kumain sa restaurant, bumili ng damit, no? Okay. Ang 12% VAT or value added tax na kasama sa presyo ng mga produkto o serbisyo ay kinokolekta ng mga negosyante tulad ng tindahan, kumpanya, service providers at iba pa. Pero hindi nila ito kita. Ipinapasa nila ito sa gobyerno, particularly sa ating Bureau of Internal Revenue or BIR na tinatawag. Naintindihan ba? Okay, so para saan naman ginagamit ng gobyerno ang VAT? Yung mga tax collected, no? Ang pera mula sa VAT ay ginagamit para pondohan katulad ng edukasyon, paaralan, guro, mga libro, okay? And another thing is sa pangkalusugan, ospital, gamot, programa sa kalusugan. And of course, sa ating kalsada, tulay, at iba pang infrastruktura. Katulad na rin ng serbisyong pampubliko like police, bombero, at syempre pag may mga kalamidad, meron tayong ayuda or itinutulong natin sa kanila. Or proyekto laban sa kahirapan. Okay, so in short, ang 12% VAT na binabayaran mo ay pambayad na ang ng buwis na napupunta sa gobyerno para sa mga serbisyong pampubliko at sa mga programa ng ating bansa. Okay? So, hindi tayo basa-basa nangongolekta lang ng VAT. So, let's calculate VAT inclusive and VAT exclusive. So, ano nga ba yung pagkakaiba ng dalawa? Okay, paliwanag natin. Kapag sinabi nating VAT inclusive, the price already includes the VAT. Ang ibig sabihin, class, kasama na sa presyong binayaran natin sa pagbili ng isang produkto. Halimbawa, kung ang presyo ng isang produkto ay 1,120 pesos, VAT inclusive, ibig sabihin kasama na dun yung VAT, kaya VAT inclusive, ibig sabihin hindi mo na kailangan magdagdag pa ng tax or ng buwis. Okay? So, yun yung tinatawag nating VAT inclusive. While VAT exclusive naman, it means that the price does not include the VAT yet. And the tax will be added separately to the base price. So, in simple terms, VAT exclusive ay buwis na hindi pa kasama sa presyo. So, a good example, kung ang halaga ng isang produkto ay 1,000 pesos, VAT exclusive, ibig sabihin, kukunin pa natin ang 12% nito. Kaya, 1,000 pesos times 12%, that gives us 120 pesos. So, ang total price ay 1,000 plus 120 pesos, that is equal to 1,120 pesos. Okay? So, yun yung pinagkaiba ng dalawa. Maliwanag ba? Okay, so, meron dito tayong formula na gagamitin. Ang unang formula natin ay VAT inclusive is equal to VAT exclusive times 1.12. So, saan ba nakuha yung 1.12 men or yung 0.12 dito? So guys, ito yung 12% na VAT natin. Okay? So, huwag kakalimutan. At dun yan ang galing. Okay, so, and then, from this formula, makakapag-generate or makakapag-derive tayo para magkaroon ng another formula. Okay? So, halimbawa, mag-generate tayo or mag-derive tayo ng formula or palabasin natin yung formula na to kung bakit tayo nag-come up sa ganito. Okay, so we have VAT inclusive. Let me copy this. Okay, so mag-divide tayo dito ng very good ng 1.12. Ayan, ng 1.12. Ganun din sa kabila. Okay, so 1.12.
And then, cancel natin to. Ayan. So, ang matitira dito class ay VAT exclusive and then equals VAT inclusive divided by 1.12. So, kung mapapansin natin, ito ay magkapares lang dito. Okay? So, kaya tayo nag-come up sa another formula. Or, pwede namang ito, class, ipag-multiply natin yan or cross multiplication product. So, mapupunta tayo dito sa formula naman sa itaas. Okay? And now, to find a VAT amount, so another formula. So, meron tayong tatlong formula. Actually, this is the total VAT or VAT amount, no? Is equal to VAT inclusive price minus VAT exclusive price. Okay? And for us to fully understand this concept, let's answer the following examples. Example number 1, a bag is sold for 224 pesos, VAT inclusive. So guys, ang ibig sabihin, kasama na yung 12% na VAT na sa binayaran natin. Okay? So find the VAT exclusive and the VAT amount. Ang ibig sabihin, kung i-analyze natin yung problem, hahanapin natin yung VAT exclusive. I mean, yung hindi pa kasama yung tax. Okay? So, paano ba natin to isosolve? So, i-identify muna natin ang ating given. Right? Okay, so solution. Ang given natin dito class ay very good. VAT inclusive. Right? Okay. So, wag malilito. Okay, so VAT inclusive price. Sulat natin. So, VAT inclusive price. That is equal to 224. Okay? So, 224 pesos. And, anong formula ang gagamitin natin dito, class? Okay, so very good. Ang formula na ating gagamitin ay yung VAT exclusive. Okay? So, eto yun, guys. Copy natin to. So, guys, okay, malilito, no? Okay. So now, let's plug in or i-substitute lang natin yan, class. So, ang ating VAT inclusive ay 224 pesos. And then, divided by 1.12. Okay, so using our calculator, ang ating VAT exclusive or bago mag-tax ay 200 pesos. Tama? 224 divided by 1.12, that gives us 200 pesos. Okay? So, pakicheck na lang. And then, so since nahanap na natin si VAT exclusive, which is 200 pesos, the next thing ay VAT amount naman. Okay. So, to calculate the VAT amount, so meron tayong formula doon. Ito yon. O, diba, class? Madali lang. Okay, so we will substitute only the given and yung solve value natin, no? Okay, the VAT inclusive, makikita natin sa ating given, which is 224 pesos. Ipa-plug in lang natin yung class or substitution tayo.
and then is being subtracted to VAT exclusive price. So, which is 200 pesos. Gets? Okay. And then, find the difference ng dalawa. So, we have 224 minus 200 pesos. Meron tayong, very good, 24 pesos. So, ibig sabihin, yung VAT amount, okay, na binayaran mo ay 24 pesos. So, ano ang ating conclusion dito? So, therefore, the bag cost, okay, the bag cost 200 pesos before VAT, no? Okay. So, ibig sabihin, yung 24 pesos dito, yun yung ating VAT amount with a total of 224 pesos. Okay? So, ganun lang kasimple. And now, let's answer example number 2. A laptop accessory is priced at 880 pesos, VAT exclusive. So guys, take note, VAT exclusive naman. Ibig sabihin, dito hindi pa kasama yung 12% na VAT. Kanina, sa previous example natin, kasama na yung ating tax doon na sa ating binayaran. Okay? So ngayon, exclusive, VAT exclusive naman. So find the VAT amount and the total price. Ayan. So, ang ating solution, syempre, state natin yung ating given. Okay, so what will be our given? Very good. So, VAT exclusive price. Okay? So, wag malilito. VAT exclusive price. So, that is equal to 880 pesos. Gets? Okay. So, ngayon, anong formula naman ang gagamitin natin? Okay. So, syempre, ang formula na gagamitin natin ay yung itong nasa itaas. Okay. VAT inclusive is equal to VAT exclusive times 1.12. Gets? And then, let's substitute the given value. So, VAT exclusive natin, which is 880 pesos times 1.12. Okay? So, let me use calculator. So, 880 times 1.12, meron tayong 900. Okay, 985.6. 985.6 or 0.60. Okay? So, ito yung ating VAT inclusive. Kumbaga, ito yung babayaran niya. So, kasama na yung 12% dito na tax. Okay? And then, find the VAT amount naman. So, meron tayong total price. Ito na nga yung ating 985.60. So, ang ating formula na gagamitin to find the VAT amount. So, guys, ito yun. Copy natin. So, i-plug in natin yung value ng ating VAT inclusive price, which is 985.60 minus VAT exclusive price, okay, which is 880 pesos. Yun yung ating given, no? Okay. And then kapag pinag-subtract natin yung dalawa, so meron kang
tax na 105.60. Okay? So, ang ating original price, which is 880 pesos, and then, syempre may 12% na tax tayo or VAT, which is 105.60 pesos. So, class, anong ibig sabihin? Therefore, the customer pays 105.60 pesos or 105 pesos and 60 cents in VAT, making the total price of 985 pesos and 60 centavos. Okay, naintindihan ba? Okay, so sa next video, meron ulit tayong example on how to calculate the VAT or the value added tax. So for now, hanggang dito na lang muna tayo. So this is the end of our video. I hope na marin kayo natutunan. Thank you for watching. Follow for more.